Okay. Tayo ay magsimula na sa ating gawain sa gabing ito. At ito yung ating daily devotion. Araw-araw natin nga itong ginagawa. So tayo magpapatuloy sa pag-aaral natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Tutuloy natin ang ating pag-aaral. Tayo ay nasa chapter 37 pa rin, verses 5 to 7. Yan, kagabi tinalakay natin yung verse 3 to 4. Tama ba? Yan. Okay, tayo muna ay manalangin. Samahan niyo ako. Okay tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kami amang nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito. Muli mo kaming binigyan ng pagkakataon upang makapagpatuloy ng pag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming samahan at gabayan. Matuto kami, Panginoon, sa mga aplikasyon ng iyong salita. Tulungan mo kami at gabayan, maging ang mga makakasama namin sa online at maging dito sa church. Pinapaubayan namin, pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so bakit naglulukot? Okay, magandang gabi, Pastor Claude. Salamat na andyan ka na sa ating pag-aaral. At tayo'y magpapatuloy. So kasama ko dito sa church ang buong Ornido family. Okay, so kagabi nga po ay natalakay natin ang talatang 2, 3 at 4 o verses 2, 3, and 4. At ito yung sitwasyon kung saan si Haring Hezekiah ay nagpasabi ng tulong doon kay Propeta Isaiah. Sa halip na mabulabog ang kaisipan ni Haring Hezekiah, wala siyang ginawa kung hindi dumulog sa Panginoon, manalangin, at ang kaniyang pag-asa at pananampalataya ay ibinigay niya sa Panginoon. Magandang gabi, Nanay Ching. Salamat po sa inyong maagang pagsama sa ating pag-aaral. So yung sitwasyon na napag-aralan natin kagabi ay nagpapakita ng pananampalataya ni Haring Hezekiah. Sa halip na siya ay mag-alala o magkaroon ng kabigatan dahil sa sitwasyon ng Juda, dahil na andoon yung pagsalakay ng mga Assyrian, wala siyang ipinakita na pag-aalala o kabalisahan. Sa halip, matapos siyang magsuot ng damit panluksa, ang ginawa niya ay dumulog sa Panginoon, nanalangin, humingi ng patnubay at pagtuat at tulong. Siya ay nagpadala ng sulat kay Propeta Isaiah para makahingi ng maipanalangin din siya. Magandang gabing muli, Pastor Nanding. Salamat po at naandyan na kayo. So sa gabi naman ito, ating tatalakayin yung tugon ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Kagabi nabigyan din natin yung sitwasyon kung saan ang karaniwang tao pag nakakaranas ng mga mabibigat na sitwasyon o problema ay kung saan-saan humihingi ng tulong, kung saan-saan pumupunta, kung ano nang ginagawa, at ang iba ay talagang parang nawawala ng pag-asa. Pero dito sa ating tinalakay kagabi, verses 2 and 2 to 4, binigyan tayo ng napakagandang halimbawa ni Propeta Isaiah sa buhay ni Haring Hezekiah na gaano man kabigat ang sitwasyon, gaano man kasakit ang mga nangyayari sa buhay natin, gaano man kahirap, ay wala tayong ibang pwedeng asahan at lapitan kung hindi ang Panginoong Diyos lamang. Hirap isipin na tayo mga mananampalataya ay nakakaranas ng mga mabibigat na problema sa buhay natin. Pero dapat nating makita na ang mga mabibigat na sitwasyon na ito ay ginagamit ng Diyos para tayo ay turuan, para tayo ay bigyan ng mga aral paano natin maiaayos ang ating mga buhay. Magandang gabi, Sir Irene. Salamat sa pagsama mo. At ito nga yung maging halimbawa natin sa ating mga buhay. Kung tayo normal lang sa buhay ng tao dito sa mundo, sa ating kasalukuyang panahon, na makaranas ng mabibigat na sitwasyon o mga problema o kabigatan, ang pag-uusapan na lang natin doon, saan tayo lalapit, no? Saan tayo pupunta, sino yung ating pupuntahan, lalapitan kung tayo makaranas ng problema. So again, dito napakaganda ng halimbawa ni Haring Hezekiah. Pwede siyang lumapit sa ibang hari, pwede siyang sumuko sa Assyria, pero hindi niya ginawa.
ipinakita niya dito yung kanyang matinding pagtitiwala sa Panginoon. Yan. Talaga. Okay, so tunghayan natin ang talata nating tatalakayin sa gabi nito, talatang 5 hanggang 7. Sabi sa verse 5, nang marinig ni Isaiah ang ipinasabi ni Haring Hezekias, sumagot siya. Verse 6, sabihin ninyo sa inyong hari na ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, huwag kayong matakot sa mga paglapastangan sa akin ng sugo ng hari ng Assyria. Verse 7, ito ang tandaan ninyo, padadalan ko siya ng isang espiritu na lilito sa kanya. Okay? At hindi siya patatahimikin ng isang balita. Dahil dito, uuwi siya agad at sa pamamagitan ng espada ay mamamatay siya sa kanyang sariling bayan. Ayan. So makikita natin dito, pag binasa mo lang yung verse, makita mo na yung soberanya ng Diyos eh. Meron siyang, meron siyang gagawin na hindi kayang gawin ng sino man. Magandang gabi, Ate Josie. Salamat po at naandyan kayo ulit. Salamat sa pagsama. Okay. So makikita natin immediately, agad-agad, pagkatapos na manalangin si Hezekiah, ay naandun ang tugon ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Sa panahon ng lumang tipan, nakakausap pa direkta ng mga propeta ang Diyos, si Yahweh. Sa panahon natin, ang tugon ng Diyos ay sa pamamagitan ng banal na kasulatan ng Biblia. Huwag po tayong aasa na yung nangyaring pagsasalita ni Yahweh kay Propeta Isaiah ay mangyayari din sa atin ngayon. Pag tayo po inanalangin at biglang may nagsalita sa tabi nyo, abay matakot na po kayo, tumakbo na kayo kasi baka kung sino yan. Hindi na po magsasalita ang Diyos sa panahon ngayon kasi ang tugon ng Diyos ay nandito at mababasa natin sa Biblia. Yan po, kasi po, kaya ko nabanggit yun, may mga simbahan na nagtuturo ng yung continuous revelation. Nagsasalita daw ang Diyos, kagabi daw ay natutulog siya, biglang nagsalita sa tabi niya ang Diyos, at ito yung ipinapasabi. Abay, nakakatakot po yun. Baka kung sinong Diyos ang nagsalita sa kanya. Ano po? So, hindi na po iyon. May mga ganong Pentecostal church na nagtuturo. So, hindi po natin ini-entertain yan. Definitely, hindi po yan tatanggapin ng Touching Lives. Kaya, ayan. So, dito, kaya ko nabanggit kasi iba yung sitwasyon, ano? ng sitwasyon, ng panahon na yan. Pero dito, makikita natin yung paalala ni Yahweh. Sabi niya sa verse 6, huwag kayong matakot sa mga paglapastangan sa akin ng sugo ng hari ng Assyria. Baliwala kay Yahweh kung ano man ang sabihin, kung anong gawin ng mundo. At ito yung paalala niya sa verse 7. Ito ang tandaan ninyo. Ito ang tandaan ninyo. Be reminded. Sabi niya sa English, ano? Padadalan ko siya ng isang espiritu na lilito sa kanya. Sino ang tao na pwedeng makapagpadala ng bagay na pwedeng mapanghimasukan ng isip ng isang tao? Espiritu na lilito sa kanya, guguluhin ang kanyang kaisipan. At hindi siya patatahimikin ng isang balita. Siguro pag ang isang tao ay problemado, pwedeng magulo ang kaisipan at patatahimikin ng isang balita. So nangyayari sa atin yan. Nakabalita na may nangyaring masama o may naranasan, so pwede tayong magulo ang isip natin, ano? Pero iba yung sitwasyon dito. Ito ay nagpapakita ng kontrol ng Diyos doon sa hari ng Assyria, si Sennacherib. Si Sennacherib, natutunan natin sa nakalipas na kabanata na napakatalino, magaling, powerful, influential, pero dito nakita natin na mas makapangyarihan ang Diyos. Kayang kontrolin ng Diyos yung kaisipan ni Hezekiah. At merong prophetic dito, no? Sabi doon, dahil dito, uuwi siya agad at sa pamamagitan ng espada ay mamamatay siya sa kanyang sariling bayan. So dito sinabi na ni Yahweh kay Propeta Isaiah ang mangyayari sa isang mayabang mapagmataas na hari. Matutunghayan natin ang katotohanan at kapangyarihan na ito sa mga susunod na talata. Bakit sinabi ni Yahweh ito? Kasi posibleng alam ng Diyos na
bagsak na ang damdamin ng mga Israelita. Mabasa natin doon sa verse 4 na ang sabi doon ay malamang narinig ni Yahweh ang panlalait sa atin at nalalaman niya yung hinaing ng mga Israelita. So medyo desperado yung Israelita. So ang ginawa ni Yahweh ay nagbigay siya ng inspirasyon. Huwag kayong matakot, kontrolado ko ang sitwasyon, parang ganon. Yang mayabang na si Sennacherib, padadalan ko yan ng kalituhan at siya uuwi, matatakot siya at doon siya mamamatay. Parang ganon. Actually, yun ang mangyayari. Nabanggit ko yata kahapon o nung isang araw, matatalo ang hukbo ng Assyria at matatakot itong si Sennacherib. Sa kanyang takot, uuwi siya sa Ninive at sa kanyang pagdadasal, pagdadasal ay papatayin siya mismo ng kanyang mga anak. Napakabigat ng ganong sitwasyon. Ano? So, ayan. Okay. So, ang mga talatang ito, yung verses 5, 6, and 7, ay nagsasalaysay. Magandang gabi, Sister Ana. Salamat sa iyong pagsama. At si Sister Jane. Salamat, Sister Jane, sa pag-join sa ang talakayan. Ayan, sana nandyan si Pastor JP para ano. Okay. Nagsasalaysay ito sa unang tugon ng Diyos sa panalangin ni Haring Hezekiah na binibigyang diin ang kaniyang kapangyarihan at kakayahang magligtas. Kahit na mula sa tila napakatinding pagbabanta, tinitiyak nito kay Hezekiah na mayroon siyang magagawa, na huwag matakot. Napag-arapan natin nung nakalipas na mga araw, ang takot, yan ang nagsisumisira sa atin. Pag tayo natakot sa mga sitwasyon, di-disable na tayo, hindi na tayo makakakilos, wala na tayong magagawa. Ang iba nanginginig na, nagkukulong na sa kwarto. Meron akong kilalang isang tao, hindi ko babanggitin ang pangalan, pag siya'y na-stress, pag siya'y natakot, alam niyo ang mangyayari sa kanya, pupunta sa isang sulok, makakatulog siya. Yun ang resulta pag siya'y na-stress. Kaya dahil biro mo mayroong nangyaring emergency, dahil sa kanyang stress, nakatulog. Sa halip na napuntahan yung problema, abay ang ginayari, nakatulog. Yun ang kanyang response. Stimulus response. So kung naaalala ninyo yung ating exercises dati. So nakakalungkot. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat na andyan ka. Ngayon, ang talatang ito ay nagpapakita ng gusto ni Yahweh na maging tugon ng mga tao sa mabibigat na sitwasyon na ating nararanasan. Hindi naman natin maiiwasan yung mabibigat na sitwasyon. Kasi yan ay nangyayari. At dito sa sitwasyon ng Israelita, ginamit ng Diyos yung mabigat na sitwasyon para sila ay turuan. Pero makita natin na bagamat ang purpose ni Yahweh dito, gusto niyang turuan ng mga Israelita dahil sa katigasan ng ulo, sa pagsuway, pagsamba sa Diyos-Diyosan at kung ano-ano pang kasalanan. Pero makikita natin na sa kabila ng paghatol na ito ni Yahweh, ay kontrolado niya pa rin at hindi niya hahayaan na totally mapahamak ang kanyang mga piniling tao. Napakasarap isipin ng pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. No? Gusto niyang turuan at the same time gusto niyang protektahan. Doon sa, ano ba yung meron doon nung naalala ko yung isang kanta na dubuta ko lang yung lyrics. Ang sabi doon ay paparusahan tayo, pero at the same time, puprotektahan tayo ng Diyos. Ayan. Ang banal na katiyakan ito ay nakaugat sa soberanya ng Diyos at kakayahang kontrolin maging ang makapangyarihang mga bansa at individual. Walang sino man na pwedeng gumawa nito. So dito pa lang makikita natin na mali yung sinasabi ni Rabshakeh na ang Diyos ninyo ay walang magagawa para kayo iligtas. Kasi dito may ginawa na ang Diyos eh. Meron na siyang sinasabi. So wag tayong mag-iisip na ang Diyos natin ay walang kakayahan. Minsan, aktual na sitwasyon natin, pag tayo may hiniling tapos parang hindi nangyari, parang hindi sumagot ang Diyos, mag-iisip tayo na, Lord, naririnig mo ba yung prayer ko? Lord, talaga bang kaya mong tugunin? Minsan meron tayong pangapagdududa na ganoon. Pero wag tayong magduda. Isipin natin ang sitwasyon na to. Nasa dulo ng sitwasyon ng kagipitan ang Israel, si Haring Hezekiah. Nabanggit natin ng isang araw na anumang magiging desisyon niya, ang maaapektuhan ay ang buong bayan.
So napakatalino ng kanyang desisyon. Sa halip na magdesisyon galing sa sarili niya, ang naging desisyon niya ay lumapit sa Panginoon. At nakita natin dito kung paano siya lumapit, paano siya anong level ng pananampalataya mayroon siya sa Diyos. Kaya tinugon siya ng Panginoon. Ang tugon ng Diyos sa panalangin ni Hezekiah ay nagpapakita ng pagkaunawa ng Diyos sa pananampalataya ni Hezekiah. Anong ibig sabihin nito? Baka pag may pagkakataong tayo nanalangin at hindi tinutugon ng Diyos ang ating panalangin, baka ito'y sumusukat sa level ng ating pananampalataya. Maraming tao, makasabi lang ng panalangin, makahiling lang, pero hindi naman totoong nananampalataya sa Panginoon. So, yan, dapat nating tingnan yan. Tayo ba ay nanalangin ng may pananampalataya? Ayan. Kanina, doon sa Bible study sa 13, kasi first day yon, first time na Bible study. Normally, pag first time, ang ginagawa ng mga pastor, nagpapatanggap. Alam mo yung prayer of acceptance para kilalanin daw ang Panginoong Hesus. Diniin ko doon, hindi ko kayo patatanggapin. Hindi ako mangunguna sa inyo kasi, bakit? Kasi pag sinabi ko, sumunod kayo sa panalangin ko, definitely susunod sila. Pero anong kahalagahan kung hindi naman nagmula sa puso nila? So yun, dapat nagmumula sa puso ang panalangin. Kaya ang tawag ko po doon ay panalangin ng nguso, hindi panalangin ng puso. Kaya maraming mga fake na pananampalataya. Ayan. Ngayon, ang sabi dito ng Diyos, huwag matakot. Inutusan ng Diyos ang kanyang mga tao na huwag matakot sa hari ng Assyria at sa kanyang hukbo. Ibig sabihin, alam ng Diyos kung anong kakayahan ng Assyria at alam ng Diyos kung paano niya kukontrolin ang sitwasyon. Yung sitwasyon natin, alam ng Diyos kung paano kukontrolin. Maraming pagkakataon, ako mismo nararanasan ko sa buhay ko na, Lord, ano ba yung nangyayari sa buhay namin? Lord, bakit ganito? Normal lang sa ating tao na magtanong, ano ba to, Lord? Ang hirap naman dalhin ito, ang bigat-bigat naman ito. Pero alam mo, ang isang sitwasyon ay alam ng Diyos ay hindi siya nagkakamali. Kanina naibigay kong halimbawa, kasi doon sa unang Bible study, normally kwento lang ako ng kwento ng buhay ko. Ikinento ko doon, nagulat silang lahat. Sabi ko, ako ay dating NPA. Dati akong komunista. At maayos ang buhay namin sa Bicol, ginulo ng Panginoon. For what purpose? Para makakilala sa Kanya. So yun, alam mo, maraming nangyayaring mabibigat na sitwasyon, pero later on nakikita natin kung anong layunin ng Diyos. Parang ito, nasa bingit ng kamatayan at kapagkatalo ang Assyria, ang Israel, ang Juda, pero sa dulo makikita natin yung pagkatuto, yung pagtuturo ng Diyos. Magandang gabi, Sir Daniel. Salamat sa iyong pagsama. Yan. Kumusta na kaya ang PNPA? And then, ang kontrol at kapangyarihan ng Diyos ay binibigyang diin sa talatang ito. Kayang kontrolin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Ipinahayag ng Diyos na padadala niya ng kalituan ng hari ng Assyria at babalik siya sa kanyang sariling lupain. Yun nga yung Ninive, kung saan siya ay papatayin sa pamamagitan ng espada. Itinatampok ng talatang ito ang aktibong papel ng Diyos sa pagtatanggol sa kanyang bayan at pagbibigay ng hustisya sa mga sumasalungat sa kanya. Ang mga talatang ito ay kumakatawan sa isang mahalagang sandali sa proseso ng paggawa ng desisyon ni Hezekiah. Sa halip na magpatuloy na matakot, nagdesisyon na lumapit kay Yahweh at magpaabot ng pananalangin, paghingi ng tulong sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. So ito yung dinidiin natin kanina pa, no? Sa halip na magpatuloy na matakot, nagdesisyon na lumapit kay Yahweh at nagpaabot ng pananalangin at paghingi ng tulong. Kayo ba'y natatakot? Tayo ba'y natatakot? Sino sa inyo yung natatakot pa dyan sa mabibigat na sitwasyon? Yung pandemic, maraming natakot. And after ng pandemic, may mga nagsabi na by 2025 daw, magkakaroon uli ng pandemic. Di ba nauuso ngayon yung sakit, ano yung monkeypox ba yun? Totoo ba yun? Kaya sabi nga ng unggoy sa Facebook, maggagawa kayo ng sakit, idadamay nyo kami, sabi ng monkey. Joke. Yan. So, meron daw darating na sakit. Totoo naman na merong sakit.
Kahit ano. Ngayon, alam mo yung mangyayari diyan, tinatakot ang mga tao. So tayo ba'y matatakot? Sino sa inyo ang natatakot? Siyempre, takot tayong mamatay. Ayaw natin. Ako mismo, ayoko pang mamatay. Bagamat sabi ko, anytime ay pwede kong kunin ng Panginoon. Kasi ang dami ko pang gustong gawin. Ang dami ko pang gustong ayusin. Nakakapagsimula tayo ng mga church sa iba't ibang lugar, gawain. So nakakatuwa yung ganon. Kaya hihingin ko sa Panginoon na dagdagan pa niya yung buhay ko. Kasi ang sarap maglingkod sa Panginoon. Ang sarap maglingkod. Bagamat, grabe, yung consolation ng Panginoon sa mga mabigat na, yung tugon sa likod ng mabibigat na sitwasyon, ito, yung pagbibigay ng opportunity na makapaglingkod sa Kanya. So muli, ay hindi tayo dapat matakot. Sa halip ay tayo ay magpatuloy na maglingkod sa Kanya, magpatuloy na lumapit sa Kanya. Maalala natin sa Kabanatang 36 na grabe yung pang-iinsulto na ginawa ni Rabsakeh sa Israelita. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi sumagot yung mga pinuno ng Juda. Bumalik sila kay Hezekiah at si Hezekiah naman ay kinontrol din ang kanyang damdamin. Hindi siya nagalit. Sa ibang hari ay susuguri na ito. Magwawala na, papatayin na yung kalaban. So ang ginawa niya ay nanalangin. Sino kaya sa panahon natin ang pwedeng gumawa ng ganito? Tayo lahat. Lagi tayong emosyon eh. Lagi tayong galit na galit. Masabihan na ng konti, nagwawala na, gaganti na. Diba? So, lagi nating isipin, napakaganda ng halimbawa. No? Be like Hezekiah, yung kaniyang pananalangin. Oh. Wow, magandang gabi, Pastor Dado. Salamat at nandyan ka. Salamat at napadaan ka. Si Pastor Nanding, laging naandyan. So, yan. Sumama ka lagi kay Pastor Nanding, Pastor Dado. Si Pastor Dado ay misyonero sa Calamba. Nagkasama sila ni Pastor Nanding sa church. Dahil dito, nasa puso ng mga taong ito ang paniniwala, pag-asa at kasiguraduhan na hindi sila pababayaan ni Yahweh sa kanilang sitwasyon at kaapihan. Pwede tayong, alam nyo, mahal tayo ng Diyos. Kayang-kaya ng Diyos na alagaan tayo, tangkilikin ang ating mga problema at kabigatan. Ang problema lang natin, hindi tayo totaling nananampalataya o hindi tayo totaling sumusunod sa kaparaanan ng Diyos. Kaya tayo nakakaranas ng mabibigat na sitwasyon sa buhay. Baka kapatid, yung nararanasan nating kabigatan ay paraan ng Diyos sa pagtuturo sa atin. Bilang hari ng Juda, dala niya hindi lamang ang kanyang posisyon sa politika at militar. Salip ang dignidad na maaari niyang ikabagsak o higit na ipagtagumpay. Nabanggit nga natin nung nakaraan, bilang hari, napaka-critical ng kaniyang magiging desisyon. At ito'y nararanasan ko bilang pastor na pag ako nagsalita o pag ako nagdesisyon ng isang bagay, ang hirap ng bawiin kasi may authority eh. At alam mo yung dignidad, yung integridad mo bilang leader, pag nasabi mo na, pastor, sinabi mong ganun tapos ngayon babawiin mo. Ang hirap ng ganun. So napakahirap sa isang leader na magdesisyon at ganun din sa isang tatay ng pamilya. So dito nakita natin kung paano nag-isip si Hezekiah. Kaya ang wisdom, ang totoong karunungan ay nagmumula sa pamamagitan ng o nakukuha sa pamamagitan ng pagdulog, pananalangin sa Panginoon. Makikita natin dito ang isang katangi-tanging ugali at paninindigan ng isang tunay na pinuno na itinalaga ng Diyos. May kasiguraduhan sa ginagawang desisyon. Very firmness. Hindi yung, alam mo yung nasusway, nababago ang desisyon, depende sa sitwasyon. Kailangan bago bumukas ang bibig ng isang totoong leader, ay sigurado siya sa kanyang sinasabi. At hindi iso mababali. Mahirap pagka nakapagsalita ka na. Kaya dapat ang totoong leader hindi pa bigla-bigla, hindi impulsive mag-isip. Kagaya dito ni Hezekiah. Nagdesisyon siya ng maayos ayon sa malinaw na pag-iisip. Clear mind. Kaya pagka ang sino mang leaders o tayo man, pagka medyo magulo ang isip, huwag kang magdidesisyon. Pag magulo ang isip mo, ano ang dapat mong gawin? Una, manalangin, tapos matulog. Matulog ka muna para ma-clear out mo yung mga magulo sa isip mo. At pag nagising, saka ka magdesisyon. Kasi habang, pag ikaw puno ng emosyon, malungkot, masaya, huwag kang magdesisyon kasi baka ang desisyon mo ay
palpak o kaya ay influence ng emosyon mo. So mahirap yung ganon. Kayong mga kabataan, pag masyado kang emosyonal, huwag mong sasagutin agad yung naliligaw sa'yo. Kasi baka nadadala ka lang ng emosyon. Baka pag na-realize mo, hindi ko pala dapat sinagot yun. Masyadong mahirap yung gano'n. Ang totoo pong pag-ibig, ito naano ko lang, ang totoong, kasi desisyon din yan eh. Ang totoong pag-ibig at pagmamahal, hindi lang nagmumula sa puso. May kasamang isip yan. So, yan po. Saka na natin talakayin ibang lesson kasi yan eh. Ayan. So, yan po. Tatandaan natin na lahat ng bagay na ginagawa natin dapat ay mula sa isang maayos na pag-iisip. Lalo na sa church. Lalo na si Sir Daniel. Ito ay napakagaling na teacher ng mga pulis. So, ayan. So, balitaan mo na lang ako, Sir Daniel, kung ano mangyayari sa PNPA. Ano po? Hindi na tayo magkikita eh. Okay, punta tayo sa verse 6. Sabi niyo dito, sumagot siya, sabihin niyo sa inyong hari na ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, huwag kayong matakot sa mga paglapastangan sa akin ng sugo ng hari ng Assyria. Sa talatang 6, tiniyak ni Isaiah sa mga tao ng Israel na hindi sila dapat matakot sa mga salita o sa mga panlilinlang, sa mga pananakot, sa mga panlilito ng kaaway. Kasi pag natakot tayo, sabi natin, ay masisira na yung diskarte mo. Dahil ito ay nagsasalita sa kapangyarihan ng pananampalataya at ang pangangailangan para sa katatagan sa harap ng kahirapan. Kailangan laging firm, matatag pa rin. Pag tayo ay nadismaya, na-discourage, na-disappoint, sira na ang ating diskarte. Siguro ang iba sa inyo ay nanonood ng Batang Quiapo. Sino ba nanonood ng Batang Quiapo dito? Meron ba? Kasi ako pinapanood ko yan. Kasi ang dami mo ring matututunan. Bagamat hindi siya Christian na palabas, pero makikita mo dun yung konteksto at sitwasyon ng paninindigan ng tao. 100 days, luma na yun. Pero maganda yun. Kasi doon makikita mo kung paano manindigan yung karakter. Sino yung karakter doon? Si Tanggol, ano? Pag may mabibigat na sitwasyon, very firm siya, ito ang gagawin ko. Bagamat syempre, hindi natin pinopromote yung maling ginagawa, pero ang kinukuha ko doon, yung sistema ng pag-iisip at pagdidesisyon. Hindi siya nasusway. Alam niyo, sa totoo lang, maraming mga pastor, sorry po sa mga kasamang pastor, na nasusway ang doktrina. Walang sistema. Marami pong simbahan na dahil walang sistema, sige, salamat pastor, incognito. Okay. Pinapanood ko rin yun eh. Ayan. Dahil walang sistema, walang discipleship process, pulot na lang ng pulot. Meron akong alam na simbahan, denomination, sila i-attend ng seminar, kung anong makitang maganda sa seminar, pupulutin, i-implement sa church. Attend na naman ng seminar, nakakita ng maganda, pupulutin. Kaya po ang church nila, ang tawag halo-halo. Mix church. Pinakbet, chapsoy, bopis. So walang sistema. Kaya later on, babagsak ang simbahan. Nakukwento ko nga dito, yung isang simbahan na kaibigan natin yon, 26 years, pero hanggang ngayon walang sistema ng discipleship. So sana ay makatulong tayo at maiayos yung simbahan na yon. Ang hari ng Assyria at ang kanyang mga lingkod ay maaaring nagsalita ng malupit at nakakatakot ng mga salita. Ngunit ipinapaalala ni Isaiah sa mga tao na ang kanilang pananampalataya sa Panginoon ay hindi dapat mag-alinlangan sa harap ng gayong pagbabanta. Lahat naman tayo dito sa mundo nakakaranas ng mga bibigat na sitwasyon, ng pangit na mga pagbabanta. Kahit nga sa eskwelahan eh. Diba? Ang dami na ngayon, pasokan na naman. Itong mga bata ay natatakot na naman ako, maaga na namang gigising ako ba, ang dami na namang restriction, ang dami na namang pag-aaralan. Ayan, mga banta kasi mawawala na yung oras ng pag-chat, ng yung mga libangan. Pero dapat maging firm ang desisyon at sistema. Ang isa pang mahalagang tema sa talatang ito ay ang ideya ng banal na proteksyon at soberanya. So natalakay na rin natin, kontrolado ng Diyos. Ipaubaya natin sa Panginoon ang buhay natin, ang sistema, ang ating desisyon, at hindi tayo magkakamali. Si Haring David ay mayroong firm na desisyon, integrity,
at skillful hands. I think Psalm 78. Ayan. Integridad ng puso, kalinisan ng puso. Ayan. At doon siya nakaranas ng pagpapala sa Panginoon. Psalm 78 verse 72. Tignan mo yan. Ang temang ito ng banal na proteksyon at soberanya ay paulit-ulit sa buong Biblia. At ito'y nagsasalita sa walang hanggang paniniwala na ang Diyos sa wakas ang may kontrol sa kapalaran ng kaniyang mga tao. Alam ba natin na ang ating buhay ay kontrolado ng Diyos? Alam na ng Diyos kung ano mangyayari sa atin sa kinabukasan. Pero tayo hindi natin alam. So, kaya nga, ang pinaka-epektibong tamang panalangin, halimbawa, di ba meron tayong prayer request? Sana ako ay makatapos sa pag-aaral. Sana itong kurso na to ay matapos ko. Sana mangyari ito. Okay naman yon, personal desire natin, pero ano yung pinaka-epektibong panalangin? Simple lang, mangyari nawa ang kalooban mo sa buhay namin. At yun ang laman ng Ama namin na tinuturo sa atin sa Matthew chapter 6. Thy will be done. At yun mismo ang prayer ni Jesus Christ. Mangyari nawa ang kalooban mo. Kasi tayong tao, ang dami nating hinihingi, ang dami nating personal desires, wishes, prayer requests, pero minsan na hindi natin nakukonsider yung kalooban ng Diyos. Yung will ng Panginoon ng mga. And that is His sovereignty. Kagaya nito. Alam ng Diyos kung anong gagawin niya sa ating mga buhay. Okay, talatang 7, ang sabi dito, ito ang tandaan ninyo, padadalan ko siya ng isang espiritu na lilito sa kanya at hindi siya patatahimikin ng isang balita. Dahil dito uuwi siya agad at sa pamamagitan ng espada ay mamamatay siya sa kaniyang sariling bayan. Sa talatang ito, si Haring Hezekiah ay tiniyak ni Propeta Isaiah na ang Diyos ay maghihiganti kay Sinakerib. Sisirain, ibabagsak ng Diyos si Sinakerib dahilan sa kanyang kayabangan, dahilan sa kaniyang pagmamataas. At naalala natin sa chapter 36 ay nilalait ni Sinakerib mismong ang Diyos. So hindi hahayaan ng Diyos na mangyari at magpatuloy ang ganung bagay. Ang talata'y hinuhulaan o nagbibigay ng propesiya na babagsak si Sinakerib sa pamamagitan ng tabak o ng espada sa kaniyang sariling lupain. Ano yung simbolismo ng sariling lupain? Sariling bayan. Ito'y sumasakop at pwede nating sabihin na ito'y magdadala ng matinding kahihiyan sa kanya. Kasi kung siya'y mamatay doon sa Assyria o doon sa isang lugar na hindi siya kilala, parang baliwala, itatapon lang siya, inidibil lang siya. Pero ang mangyayari, uuwi siya, tatakbo siya doon sa kanyang bayan. At kilala siya ng mga tao at doon siya mamamatay. Isang matinding kahihiyan lalo ang mangyayari sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Mawawala ang lahat ng kayabangan at pride niya. Kaya ingat tayo sa mga sa minsan ng kayabangan natin. Ano? Yung mga pagmamataas. Nagpapahiwatig ito ng kapangyarihan ni Yahweh at ang walang limitasyon na kaya niyang gawin. Sakop ng kanyang soberanya at otoridad ang lahat ng aspeto ng buhay, physical man o spiritual, even yung financial, yung material at lahat ng bagay. Sa pagtatapos, nais na ipaunawa ng mga talatang ito sa atin ang mga katuroang ito. Una, paghanap ng makadiyos na payo. So natalakay na natin dati, makadiyos na payo. Kanino tayo ihingi ng payo? Kay Madam Auring ba? Sino ba si Madam Auring? Hindi. Doon sa mga kilala ba nating mga counselor? Hindi. Sa Diyos tayo hihingi ng payo. Pananampalataya sa bawat pagkilos. Sa bawat kilos natin, dapat mayroong kasamang pananampalataya. At i-acknowledge natin na ang Diyos ang gumagawa sa ating buhay. And then binanggit din dito yung papel ng propeta. Sa panahon noon, laging nasa gitna ng tao at ng Diyos ang propeta. Siya yung nag-i-intercede, siya yung middleman, mediator. Pero sa panahon natin ngayon, ang mediator natin ay si Jesus Christ.
Bagamat sa kasalukuyang panahon, may mga pastor sa mga simbahan na ginagamit ng Panginoon, pero syempre, si Jesus Christ pa rin ang mediator natin ng ating kaligtasan. Pero pwede nating sabihin na yung kaparaanan ng Diyos ay pwedeng bumaba sa pamamagitan ng mga pastor o doon sinasabi ng Panginoon. Kasi ang tawag sa mga pastor ay vision keeper, tagapagdala ng pangitain o ng pamamaraan o ng sistema ng Diyos. Kaya imagine niyo yung isang church na walang pastor. Konsensya yata kasi aalis na. Yan. Papaanong bababa ang sistema ng Diyos, yung pangitain ng Panginoon sa isang simbahan kung walang nangunguna? Ang isang pamilya, paano kung walang tatay, walang leader na tumatayo? Di ba mahirap? Magkakagulo. So, napaka-importante dito, binigyang halaga dito yung role ng pastor o ng propeta. Pansinin niyo yung sistema ni Hezekiah. Pwede naman siya, dumirekta siyang nanalangin, pero hindi niya in-ignore yung role ng propeta. Kasi alam ni Hezekiah na ang Diyos ay direktang nangungusap kay propeta Isaiah. Respect sa authority. Respeto sa otoridad. Yan po ang dapat nating matutunan sa lahat ng pagkakataon. Hindi ko po inaangat ang sarili ko bilang pastor, pero sa mga pag-aaral natin, yun po ang sistema ng Diyos eh. Wala akong magagawa doon. Hindi ko kontrolado yan. Ako'y tinawag ng Panginoon bilang pastor at ang role ko ay pumagitna sa lahat ng sitwasyon concerning spirituality ng mga taong pinapadala niya sa simbahan. For example, yung Bible study na sinimulan kanina doon sa 13 Martires. Yung mga tao doon na nag-organize ng Bible study ay membro ng isang church sa Southeast Asian Ministry, somewhere in Parañaque. Nakabili sila ng bahay doon sa 13 Martires. So, ang hirap na pupunta pa sila sa Parañaque para sumimba kada linggo. Yung pastor nila sa Parañaque ay 75 years old. Grabe ano? Kaedad halos ni Pastor Landing. Sabi niya, kung papupuntahin namin dito si Pastor every Sunday, baka along the way, atakihin o ma-heat stroke, kawawa naman, matanda na nasa stage na siya ng kukuhanin na ni Lord parang ganun. Kaya, naghanap sila ng iba na nalangin. At yun nga, sabi ko, ito po ay divine appointment ng Diyos. Pinadala tayo sa lugar na yon para maging kabahagi ng gawain. So, pinapanalangin natin, samahan nyo akong manalangin na later on na ito ay maging isang totoong formal na simbahan. At ito po ay kabahagi ng outreach ito. Anak ito ng Touching Lives ito sa San Rafael. Nakakatuwa po yung ganong sitwasyon. At ako po ay very thankful sa Panginoon. Ito yung way ng Panginoon para i-motivate ako sa paglilingkod sa Kanya. Ayan po. Okay, so sumusukat pa rin ito sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang kanyang pangako sa tao. Nung italaga niyang hari si Hezekiah, nung tawagin niyang propeta si Isaiah, nag-iwan siya ng mga pangako. At ito tinutupad niya. Tayo ba? Meron bang pangako sa atin ng Diyos nung tayo manampalataya? Meron ba? Dapat naaalala natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Pwede natin, hindi ko kayang isa-isahin, pero ang isang bagay doon, kaligtasan, maayos na pamumuhay. So, pasahin natin uli yung Bible, no? Muli, ang mga talatang ito ay nagpapakita ng lalim ng pananampalataya ng tao ni Haring Hezekiah at ang pagtugon ng Diyos sa pananampalataya ng tao. Siyempre, hindi pwedeng mawala si Propeta Isaiah. Sabi nga natin, siya yung nasa gitna sa kapanahunan noon. Respect in authority. Napaka-importante ng bagay na yon. So, ang nais na ipaunawa ng Panginoon sa mga sitwasyon na ito ay kung paano tayo haharap sa mabigat na sitwasyon. At paano natin i-deal sa ating mga puso ang mga bagay na ito. Tayo po ay magpatuloy na manampalataya, lumapit sa Panginoon, hingin ang kanyang kalooban sa halip na ang ating mga personal na naisin. At yun po ay napakahalaga, napaka-importante. At diyan tayo
tutulungan ng Diyos. Diyan natin maipapakita sa Panginoon na tayo totoong nananampalataya at sumusunod sa Kanya. Ayan. So, hanggang dyan muna ang ating talakayan sa gabing ito. Nawa tayo ay natuto sa mga pamamaraan, sa mga katuruan na ito ng ating pinag-aralan. So, tayo po ay magwawakas and bukas itutuloy natin ang talatang 8 hanggang 10. So, kung meron kayong mga katanungan sa ating pag-aralan, pwede naman tayong mag-chat, mag-usap para mas matalakay pa ang ating mga kung ano pang mga katanungan o mga kalituhan. Sige, tayo po ay magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat muli sa gabing ito, sa katatapos naming pag-aaral, sa karunungan na pinagkaloob mo sa amin. Dalangin ko, Ama, ang patuloy na pagsama at paggabay mo sa bawat isa, ang mga karunungan na itinuro mo sa amin ay maipamuhay po namin. At kami po ay patuloy na makapaglingkod sa iyo. Parangalan namin ang iyong pangalan. Salamat po, Ama, sa lahat ng nakasama namin sa online at dito sa church. Patuloy mo pong pagpalain ng bawat isa. Ikaw po ay aming patuloy na maparangalan at mabigyan ng pinakamataas na papuri na sa iyo lang nararapat. Salamat po, ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so salamat pong muli sa inyong lahat. Bukas, kita-kita tayo sa ating worship service. Ano oras bang worship service natin? 9:00 na. Okay, God bless everyone. Salamat, Pastor Dado, Sir Daniel, Pastor Claude, syempre, Sister Ana, Sister Jane, Brother Edgar, si Ate Josie, Sister Irene, si Nanay Ching. Ayan, salamat po sa inyong lahat na nagtiyaga sa ating pag-aaral. Pagpalain kayo ng Panginoon. Bye-bye.